Kabanata 71. Gayunpaman, kahit na ang isang piling tao tulad ng Deputy Commander ng Western Border Patrol ay pinaslang sa Kensington Hotel, paanong ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay tatayo laban sa kanya? Gayunpaman, handa silang kumuha ng pagkakataon na lumaban. Hindi nila alam ang malubhang kahihinatnan na kasunod kapag sila ay nabigo. Ang Grade 4 ay nataranta. Ngunit ang labas ng mundo ay walang ideya dahil ito ay isang panloob na kapakanan ng Grade 4. Alam lang ng labas ng mundo na ang Grade 4 ay nasa malaking problema. Ang pinuno ng Savior na si Warren ay namatay ng malungkot sa kanyang piging sa kaarawan. Maya-maya, kumalat ang balita ng pagpanaw ni Trent. Pagkatapos nito, namatay din ang mga pinuno ng iba pang 3 pamilya ng Grade 4. Lahat ng mahahalagang figure mula sa Grade 4 ay nawala. Ito ang pangunahing balita sa Kensington. Gayunpaman, ang balita ay natabunan ng sunod-sunod na Blythe King. Ngayong tapos na ang succession ceremony, muling ibinalik ang lahat ng atensyon sa mga gawain ng Grade 4. Na-offend ng Grade 4 ang isang maimpluwensyang tao, tapos si Xavier's, at hindi na magtatagal ang tatlo. I-reshuffle ang Kensington. Sino ang papalit sa Grade 4 para maging bagong higanti ng Kensington? Ang mga Oswalds ay tiyak na para sa titulo. Sila ay mas mababa lamang sa Grade 4 sa mga tuntunin ng mga pag-aari. Sa tingin ko ang pamilya Lewis ay malakas na kakompetensya. Pagkatapos ng succession ceremony ng Blythe King, nagsimulang talakayin ng mga tao ng Kensington ang mga bagay na nangyayari sa Grade 4. Nagtaka ang lahat kung kailan susunod ang 3 pang pamilya sa mga yapak ni Xavier. Sinong mga pamilya ang papalit sa kanila dahil naging mainit na paksa sa Kensington ang mga nagtanong sambahayan. Nagsimulang lumabas ang tsismis at tsismis. Samantala, si James, na nag-abiso sa Grade 4, ay bumalik sa bahay ni Thea at nagpatuloy sa pagiging perpektong may bahay. Tinitiyak na ang bahay ay nalinas ng maayos. Siya ay ganap na naiiba mula sa taong pumunta sa Grade 4. Nang pumunta siya sa Grade 4, isa siyang Grim Reaper. Matapos linisin ng mabuti ang mga silid, pumunta si James para bumili ng mga lulutuin matapos makitang halos wala na siyang kwenta sumakay siya sa kanyang maliit na dekuryenteng motorsiklo at dahan-dahang tumungo sa palengke habang naghuhuni ng kanta kasabay nito. Sa ika-18, palapag ng isang gusali sa Kensington. Sa loob ng isang marangyang opisina, nakatayo ang isang payat na babae na naka-cross-arm habang nakatingin sa mga salamin sa bintana. Pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng buong lungsod. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pinto. Pasok ka. Naalala ng babae ang kanyang sarili at umupo sa kanyang upuan sa opisina. Siya ay may isang walang kamali-mali na mukha na may mislan na mga tampok ng mukha. Ito ay tulad ng isang maingat na nililok na likhang sining na sadyang perpekto. Chairman, napagmasdan ko na. Ang pangalan niya ay James. Ang manugang ng mga kalahan. James. Natigilan ang babae. Ang pangalan ng babae ay si Una Lawson. Mula sa Lawsons of the Capital. At siya ang namamahala sa ari-arian ng pamilya sa Kensington. Kahapon, papunta siya sa isang mahalagang piging. Sa daan, ang kanyang sasakyan ay ninakaw, at ang kanyang driver ay itinapon sa kalsada. Ang taong nagnakaw ng kotse ay nagpatakbo ng isang serye ng mga pulang ilaw at nagmaneho papunta sa Ella Corporation. Nakita niyang bumagsak si James sa Ella Corporation nang mabangis at agad na pinabagsak ang higit sa 100 mga security guard. Kung ano ang ginawa niya pagkatapos sumugod sa gusali, wala siyang ideya. Gayunpaman, alam niya na ang mga pulis ay ipinadala kaagad. Sinundan ng hukbo, at maging ang Blythe King ay personal na dumating sa pinangyarihan. Ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos,
Ito ay inihayag bilang isang pinagsamang ehersisyo at pagsasanay lamang. Alam ni Yuna na hindi ito practice. Kaya naman, naghahanap siya ng taong mag-iimbestiga sa pagkakakilanlan ng taong nakasakay sa kanyang sasakyan at alam na ni James iyon. Ang manugang ng mga kalahan. Ang kanyang mga payat na daliri ay marahang tumapak sa mesa at gumawa ng maindayog na tunog. Pinigilan ng Blythe King ang bagay para sa kanya. Ano ang background nitong manugang na ito ng mga kalahan? May impluwensya ba siyang mas nakakatakot kaysa kay Blythe King? Kabanata 72. Umalis ang pamilya ni Thea kaninang madaling araw. Ang layunin nila ngayon ay bumili ng bagong luxury car. Bumisita sila sa hindi mabilang na mga dealer ng kotse at sinubukan ang maraming mga kotse. Kabilang ang Mercedes-Benz, BMW, Audi, at mga luxury car mula sa iba pang mga kilalang brand. Gayunpaman, hindi pa rin sila nasiyahan. Masyadong mababa ito para sa kanilang mga inaasahan o higit sa kanilang budget. Nagkataon na may auto show sa Kensington noong araw na iyon. Maraming mga luxury cars ang ipinakita. Bumisita ang pamilya ni Thea sa palabas. Nanlaki ang mga mata ni Davids nang makita ang mga naka-display na luxury cars. Wow! Ferraris, Bentleys, Maybach, and Bugatti Veyron. Napatingin si David sa sexy at kaakit-akit na modelo na nakatayo sa harap ng mga naka-display na luxury cars at naiinggit. Kailan tayo makakabili ng totoong luxury car? Ang kotse na nagkakahalaga ng 1 milyon ay basura kumpara sa mga ito. Sampal, tinampol ni Gladys ang noo ni David at sinaway ito. Don't have unrealistic dreams. It's more than enough to buy a car that is about 1 million. What's the point of bringing us here? Don't think I don't know that these cars are at least 10 of millions. Mom, dinala lang kita dito para makakita ng mga bagong bagay. Wala namang halaga para lang tumingin, diba? Nakangiting sabi ni David. Wow! Ang ganda ng sasakyan na ito. Nagustuhan din ni Thea ang isang pulang Ferrari at agad itong nabighani. Agad niyang nilabas ang kanyang phone at nag-snap ng ilang pictures. Ang pamilya ay namasyal sa paligid ng auto show at kumukuha ng maraming larawan sa tuwing tumitingin sila sa hindi mabilang na mamahaling mga sasakyan. Umalis sila pagkatapos maglakad-lakad ng ilang sandali. Dahil lang sa sobrang budget ng mga sasakyan at imposibleng makayanan nila ang mga ito. Sa huli, pagkatapos ng maingat na pagpili, pumunta sila sa isang tindahan ng Maserati at gumastos ng 2 milyon para makakuha ng isa. Pagkatapos magbayad, naiwan si Gladys na may lamang ilang libong dolyar sa kanyang card. Wala man lang siyang sapat na pambayad sa insurance sa sasakyan. Sinabi ko sa iyo na kumuha ng isa sa paligid ng 1 milyong dolyar. Ngunit pinilit mong makakuha ng ganoon kamahal. Ngayon, kami ay talagang mahirap. Galit na galit ang suot ni Gladys. Inaliw siya ni David, na nagsasabing, Nay, makakakuha tayo ng 50% ng bahagi ng pamilya sa lalong madaling panahon. Malapit na tayong magkaroon ng pera. Iuwi na natin ito. Isasama kita sa aming marangyang sasakyan. Unti-unting lumuwag ang ekspresyon ni Gladys sa pag-aakalang nagmamay-ari na siya ng isang marangyang sasakyan at maaaring itaas ang kanyang ulo kapag bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos magbayad, pinaandar ni David ang kotse at inilibot ang pamilya sa lungsod. Wow! Ang galing! Itong makina. Excited na sigaw ni David habang nagmamaneho ng sasakyan. Sa takot na mapansin ang iba na nakabili na siya ng bagong sasakyan. Bang! Sa loob lamang ng 1 minuto, si David ay nagmamaneho ng napakabilis bago ang pulang ilaw. At ang kanyang reaksyon ay masyadong mabagal. Nang magpreno siya ay naka-rear end na ang sasakyan. Nang marinig ang malakas na putok, bumili ng tibok ng puso ni David.
Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat sa loob ng sasakyan. Binili lang nila ang kotse ng walang insurance at nabangga na sila sa likuran. Bumaba ng sasakyan si David na nakangiwi. Kasabay nito ang pagbaba rin ng may-ari ng sasakyang nasa harapan niya. Ang chubby na lalaki ay nasa edad 40. Nakasuot ng napakasimpleng pananamit ngunit may ugali ng isang taong maimpluwensya. Anong ginagawa mo? Paano ka biglang nagpreno? Pinatakbo mo ako sa kotse mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kotse ko? 2 milyon ito. Nakita ni David na bakas ang pintura sa kanyang bumper. At may dent pa ito. Sinigawan niya ang kabilang partido na may distressed expression. Tahimik na sinulyapan ng chubby na lalaki ang sariling sasakyan at saka sinama ng tingin si David. With a nonchalant expression, he said, "Well, hindi naman masyadong mahal ang kotse ko. It's just the limited edition Maybach that cost a little over 40 million. Would you want to settle it in private or by insurance?" Ano? Saglit na natigilan si David. Nag-ambala siya sa sarili niyang sasakyan at hindi pinansin ang sasakyan ng kausap. Nang makita ang sasakyan, agad na namutla ang kanyang mukha sa takot. At sumigaw, "Oh my God!" Magkasunod na bumaba ng sasakyan sina Benjamin, Gladys, Thea, at Alisa. Kaagad nang makita nilang limited edition na Maybach iyon. Namutla ang kanilang mga mukha. Ang taong nakasalubong nila ay hindi rin mabait. Siya ang pinuno ng underworld ng Kensington. Si Xander Lawrence. Kabanata 73. Si Xander ay pangunahing gumagawa ng dirty business. Hindi pa nga niya ibinubuka ang bibig niya pero sinisisi siya ng brat na nasa harapan niya. Siyempre magpreno ako at maghihintay ng pulang ilaw. Masyado kang nakasunod sa likod at nabangga mo ako. Ngayon, sinisisi mo ako at sinisisi mo ako. Sinulyapan ni Xander ang sasakyan ni David at napansin niyang walang plaka nito. At wala ring insurance sticker sa windscreen. Agad naman siyang kinilig. Ito ay isang bagong kotse. Tama. Well, nakikita mo, may isang bukol sa likod ng aking kotse ngayon. Ito ay sapat na upang bayaran ako kung ibenta mo ang kotse at mag-top up ng ilang milyon pa. Ang mga binti ni David ay naging goma. At agad siyang bumagsak sa lupa. I'm so sorry, sir. Can you please forgive me? I bought this car with all my money. I have no money to compensate you. Bakit ka naman magiging mayabang kung wala kang pera? Sinipa ni Xander si David sa lupa. Nilapitan siya, at sinimulan siyang bugbugin. Huwag mo siyang patulan. Sumugod si Alisa at niyakap si Xander. Sampal. Hinaway-kaway ni Xander ang kamay at hinampa si Alisa sa lupa. Hindi pinansin ni David ang sakit ng kanyang katawan at muling bumangon para lumuhod. Paulit-ulit na nagmamakaawa, lumakad papunta sa kanya si Gladys na may galit at sinampal si David na nakaluhod sa lupa sa ulo. Basura, dapat hindi ako nangako na bibilhan kita ng sasakyan. Matapos siyang magalit, tumingin siya sa medyo may edad na chubby na lalaki na nagngangalang Xander. Na may displeased expression. Sir, mukhang hindi naman masyadong seryoso ang problema. I have 5,000 on my card. And I can give it all to you. Would that be enough? Pagmamakaawa ni Gladys. 5,000. Kilala mo ba kung sino ako? Sa tingin mo ba ganoon kadali akong ma-blow off? Nanlamig ang ekspresyon ni Xander. Kung ganoon magkano ang gusto mo? Maingat na tanong ni Gladys. Sinabi ko na baka ibenta mo ang kotse na ito. At ang pagdaragdag ng isa pang 5 milyon ay sapat na. Dahil kaya mo ang 2 milyong dolyar na kotse. Dapat kang magkaroon ng pera. Ngunit kung hindi, gamitin ang iyong mga koneksyon upang magtipon. Sapat na pera sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga kahihinatnan na naghihintay para sa iyo ay lubhang nakakatakot. Kasalukuyang nanatiling mababa ang profile ni Xander.
At hindi niya alam ang background ng mga taong nasa harapan niya. Hindi niya sila guguluhin kung mayroon silang ilang uri ng maimpluwensyang koneksyon. Dati siyang nasasangkot sa ilang hindi malinis na negosyo noong mga unang taon niya. Ngayong tinalikuran na niya ang pamumuhay na iyon. Gusto niyang panatilihing mababa ang profile sa ngayon. Hindi niya sasaktan ang mga tao at malalagay sa gulo kung maiiwasan niya ito. Pagkatapos magsalita ay sumakay na si Xander sa sasakyan at tumawag. Nasa Skyflower Road ako. Halika at tulungan mo akong itali ang isang brat. Nasa isang intersection ng traffic light sa isang urban area. Ngayong nagkaroon ng aksidente sa likuran. Hindi maiiwasan ang traffic jam. Dumating kaagad ang mga pulis trapiko. Kumuha ng litrato. At inutusan ang dalawang partido na itabi ang kanilang mga sasakyan. Tabing daan. Patuloy na nakaluhod sa lupa sina David at Alyssa. Nakikiusap kay Xander na maawa at patawarin sila. Gayunpaman, hindi kumibo si Xander. Biglang may lumapit sa kanila na van. At lumabas ang ilang lalaking may mabangis na anyo. Naglalakad papunta kay Xander. Boss! Itinuro ni Xander si David. Nakaluhod pa rin sa lupa. At sinabing, alisin mo siya. Sige. Ilang lalaki ang puwersang kinaladkad ni David sa lupa at inihagis sa van. Napatingin si Xander kina Benjamin, Gladys, Thea, at Alyssa. Bago ang hating gabi, magdala ka ng 8 milyon sa Prosperous Dynasty para tabyusan siya. Kung hindi, maaari kang maghintay upang kunin ang kanyang katawan. Ma, anong gagawin natin? Mag-isip ka, dali. Wah! Nag-aalalang hikbi ni Alyssa. Si Gladys ay ganap na naliligaw. Kinakabahan din si Thea at kinuha ang phone niya para tawagan si James. Kakabili lang ni James ng grocery at nagluluto sa bahay. After receiving her call from Thea, he immediately asked, Thea, babalik ka ba agad? Malapit na ang pagkain. James, may nangyaring masama. Nagkagulo si David. Ha? Anong nangyari? Bumili lang kami ng kotse at sumakay. Hindi sinasadyang na rear end ng kapatid ko ang isang limitadong edisyong Maybach. Narinig kong hindi ito ng 40 milyon. Kailangang bayaran ni David ang mga pinsala. Ngunit hindi kami bumili ng insurance para sa kotse. Nabugbog siya. At dinala nila siya. Ano ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Nasaan ka? Pupunta ako dyan kaagad. Nasa Skyflower Road ako. Okay, huwag kang mataranta. Papunta na ako. Ibinaba ni James ang telepono at pinatay ang induction cooker na kumukulo ng sabaw. Kaagad, nagtungo siya sa Skyflower Road. Kabanata 74. Nataranta ang pamilya ni Thea matapos kunin si David. Si David ay dinukot sa harap mismo ng pulisya ng trapiko. Ngunit hindi nila siya sinubukang pigilan. Hindi sila tanga at naunawaan na ang isang nagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga ng 10 milyon ay tiyak na isang taong may malaking impluwensya. Hinawakan ni Alyssa si Thea at tinanong na sana, ikaw lang ang makakapagligtas kay David ngayon. Hindi mo ba kilala si Alex Yates? Bilasan mo at tawagan mo siya. Ay, susubukan ko. Walang tiwala si Thea. Gayunpaman, ngayong kinuha ang kanyang kapatid. Ang sitwasyon ay napakaapura kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang subukan. Paumanhin. Pansamantalang hindi available ang numerong na dial mo. Tinawagan ni Thea si Alex. Pero hindi makonect ang phone niya. Tumawag ako, pero hindi nakakalusot. Sabi ni Thea, kung ganoon ano pa ba ang dapat nating gawin? James, di ba retiradong sundalo siya? Di ba sabi niya may kakilala siyang masyadong maimpluwensya? Tawagan mo siya, dali. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Alyssa na may humihikbi na boses. Tinawagan ko na siya. He is on the way. It'll be useless for James to come. You shouldn't be deceived by him.
He wouldn't be so poor and marry into our family if he really knew someone so influential. Mahinahong sabi ni Gladys. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Inay. Sigaw ni Alisa. Medyo nag-isip si Gladys at sinabing, tatawagan ko si Mr. Smith. Pangalawa lang ang Smith sa grade 4. Sinabi ko kay Mr. Smith na ipapakilala ko sa kanya ang anak ko. Pero isinantabi ang bagay na ito dahil mukha niya. Hiniwa ni Trent. Mula nang maibalik ang hitsura ni Thea. Nakipag-ugnayan na si Gladys sa hindi mabilang na mayayaman at maimpluwensyang tao para subukang humanap ng mabuting asawa para kay Thea. Si Joel Smith ang perpektong manugang sa kanyang puso. Gayunpaman, maraming bagay ang nangyari, kaya nawalan siya ng kontak kay Joel ng ilang sandali. Agad niyang tinawagan si Joel at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Tita, malapit na po ako. Malapit na po ako. Kumakain si Joel sa isang restaurant malapit sa Skyflower Road at agad na nagmaneho matapos matanggap ang tawag. Wala pang 10 minuto. Lumitaw si Joel sa kanyang 10 milyong Porsche sa wala pang 10 minuto. Itinigil niya ang sasakyan at lumabas. Sa isang sulyap, nakita niya ang pamilya sa gilid ng kalsada at si Thea sa gitna nila nagliwanag agad ang mga mata. Lumapit siya at same time na binati. Tita, Tito, Thea. Nang makita ni Gladys si Joel. Tila nahanap na ni Gladys ang kanilang life-saving straw. Mr. Smith, you have to help us. David rear-ended a luxury car. And that person is demanding $8 million. He said we can wait to collect his body if we don't have the money to compensate. Siya. Tita, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Medyo maimpluwensyahan ang pamilyang Smith at nakilala bilang isang first class na sambahayan sa Kensington. Pangalawa lamang sa Great Force. Mayroon akong lahat ng uri ng koneksyon sa Kensington. Panatag ang loob ni Joel sa kanya. Sige, pagkatapos ay pumunta tayo sa Prosperous Dynasty. Ha! Natigilan si Joel. Ang maunlad na dinastiya. Tamang-tama naman iyon kay Xander. Tita, anong sasakyan ang nabangga ni David? Tentative niyang tanong. Ito, parang limited edition na Maybach. Napaatras ng ilang hakbang si Joel matapos marinig ang sagot. Medyo chubby ba ang tao at nakasuot ng napaka-ordinaryong damit? Tanong niya. Oo, ganyan talaga itsura niya. F***6. Bulalas ni Joel sa kanyang puso. Iyon ay ang underworld boss ng Kensington. Sa kanyang mga naunang taon. Tinawag siyang Blackwind Xander. Tinalikuran niya ang kanyang maruming negosyo at ngayon ay nasa legal at seryosong negosyo. Si Xander ay napaka-low profile mula noon. Hanggat hindi mo siya ginugulo. Hindi ka niya guguluhin gayunpaman. Kung pinukaw mo siya, ang kahihinatnan. Ha! Huminga ng malalim si Joel. Sinulyapan niya si Thea at hindi napigil ang malunok ang laway. Auntie, I can help you settle this matter. But Xander is not easy to deal with. I'll need my dad to help, he has some connections with Xander. However, I can't just help you without getting something in return. Sabi mo last time na ipapakilala mo sa akin si Thea. Alang-alang sa kaligtasan ng anak. Walang pakialam si Gladys. Don't worry, Mr. Smith. Hiwalayan na talaga ni Thea si James. Bagamat walang silbi si David, anak pa rin niya ito. Kaya't hindi niya kayang tumayo at panuulin itong nasa gulo. Higit pa rito, si James ay isang retiradong sundalo at patuloy na sinasabing may kakilala siyang maimpluwensyang tao. Kung ikukumpara doon, pinili ni Gladys ang isang taong talagang maimpluwensya. Si Joel ay kabilang sa mga Smith at nagkaroon ng malaking negosyo ng pamilya na walang 10 bilyon. Thea getting married to the Smiths would be 1,000 times better than stay married to James, what do you say? Thea, napatingin si Joel kay Thea. Nakakatakot talaga si Xander.
Ang mga Smith ay walang halaga kumpara kay Xander. Siya ay isang tunay na gangster na hindi nag-abala upang makakuha ng kanyang sarili ng isang reputasyon o titulo. Gayunpaman, ang kanyang ama ay may ilang mga koneksyon kay Xander, at sila ay naghapunan ng magkasama. Dagdag pa, ito ay isang hulihan lamang at hindi isang malaking bagay. Kakausapin lang ng kanyang ama si Xander at bayaran siya ng pera. At pagkatapos ay malulutas ang problema. Ma, hindi ko hihiwalayan si James. Sampal. Nagtaas ng kamay si Gladys at sinampal si Thea. Anong ibig mong sabihin na hindi ka makikipaghiwalay? Maglalabas ka ba ng 8 milyon para iligtas ang kapatid mo? Angal niya. Unti-unting lumitaw ang isang sampal na marka sa mukha ni Thea. Inabot niya at tinakpan ang kanyang mukha habang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Thea, kilala mo ba kung sino si Xander? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya noong mga naunang taon niya? Ang lalaking ito ay hindi bababa sa 80 tao sa kanyang mga kamay. Kung hindi 100, at hindi iiwan kahit ano. Kanilang mga buto. Ha! Natakot din si Thea matapos marinig ang tungkol sa kanya. Hindi napigilan ni Yul na malunok ang kanyang laway habang sinusulyapan ang magandang figure at nakakabighaning mukha ni Thea. Sa totoo lang, malamang na hindi pa kakawalan ni Xander si David kahit na nakuha na niya ang pera. Ang nakakasakit sa kanya ay hindi nagtatapos ng maayos. Patuloy niyang tinatakot ang mga ito. Thea, hindi pwedeng sarili mo lang ang iniisip mo. Isipin mo rin ang kapatid mo. Nag-aalalang sabi ni Gladys, gusto mo lumuhad ako at magkaawa. Lumuhad na sana si Glades matapos siyang pagbabantaan. Nanay, hinawakan ni Thea si Gladys na malapit ng lumuhad at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Mom, makikipag-divorce ako. Hihiwalayan ko si James. Huwag mong gawin ito. Lumiwanag ang ekspresyon ni Yul nang marinig niya ito. Sinabi ni Gladys na 8 milyon ang hinihingi ni Xander para ihatid sa Prosperous Dynasty. At magiging malaya si David. Alam ni Yul ang pagkatao ni Xander. Ang lalaking ito ay dating mula sa mundo ng mga kriminal at isang tao sa kanyang salita. Siya ay napakababa sa mga nakaraang taon at karaniwang hindi nagdulot ng anumang gulo. Hanggat sapat na pera ang inaalok, si David ay mapapalaya sa isang piraso. Bukod dito, siya ay mula sa mga Smith. May ilang koneksyon ang kanyang ama kay Xander. Kaya kung tutulong siya sa pagresolba sa problema, hindi nahihingi si Xander ng labis. Mapapasama si Thea pagkatapos nitong ayusin. Siya ang pinakamagandang babae sa Kensington. Dagdag pa, sinabi pa sa kanya ni Gladys na hindi nerehistro ni Thea at James ang kanilang kasal. Hindi sila natulog ng magkasama. Auntie, Uncle, Thea, aayusin ko na ang problema. May pera pa ako sa card ko. You guys can go back and wait. Babalik ako para tabyusin siya. And with our relationship with him, I'm siguradong hindi guguluhin ni Xander si David. Mr. Smith, pwede ba kaming sumama sa'yo? Sinubukan siyang hikayatin ni Gladys. Napanood niya si Xander na binugbog ang kanyang anak at labis na nag-aalala sa kaligtasan nito. Tita, pwede na po kayong bumalik at maghintay. Ako na ang bahala sa inyo. Yul vowed and assured her. Napasulyap si Yul kay Thea na balisa at nakangiting sabi. Thea, mag-dinner tayo pagbalik ko kay David. Oo, hihintayin ka ni Thea. Pagsang-ayon ni Gladys sa pwesto ni Thea. Tumabi si Thea at umiyak ng palihim. Kinuha ni Thea ang phone niya at tinawagan si James. James, naayos na natin ang problema. You can go home and wait for me. I have something to discuss with you. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos magsalita. Nakasakay na si James sa taxi. Ngunit dahil may siksikan, hindi siya nakarating sa oras. Pagkatanggap ng tawag mula kay Thea, nakahinga siya ng maluwag at inutusan ang driver na umikot.
Tumawag si Thea at ipinaalam kay James na naayos na ang problema. Umuwi si James at naghanda ng pagkain. Hinihintay na makauwi si Thea at ang iba pa para mananghalian. Mabilis silang bumalik. Pagpasok pa lang nila sa bahay, napansin ni James na may mali. Lahat sila ay may suot na kakaibang ekspresyon. May luha pa nga sa mukha ni Thea at Alisa. Nagdududang tanong ni James, "Thea, is something the matter? I thought everything is resolved." Bakit hindi nagkabalikan si David? Sinulyapan siya ni Thea at umiyak. Naagrabyado. Anong problema? Tell me if there's something wrong. I can solve it for you. Pag-aaliw ni James sa kanya. Napabuntong hininga si Gladys. What's wrong, Mom? Bakit ka nagbubuntong hininga? Tanong ni James. Gayunpaman, walang nagsasalita sa pamilya. Pumasok sila sa bahay at naupo. Kaagad, pumunta si James para ihanda ang mga mangkok at kagamitan na naghahain ng kanin sa lahat. Halika, pag-usapan natin ito habang kumakain. Mungkahi niya. James, hiwalay na tayo, sabi ni Thea na nangingilid ang luha sa mga mata. Natigilan si James sa pahayag at nanlamig sa pwesto. Pagkaraan ng ilang segundo, naalala niya ang kanyang sarili at umupo na may hawak na sigarilyo. Bakit? Tahimik niyang tanong. Gladys said apologetically, "I'm really sorry, James. Bagamat wala kang pera o impluwensya, inaamin ko na ikaw ay isang napakamalasakit na asawa at napakahusay na ginagawa ang mga gawain. Gayunpaman, kayo ni Thea ay hindi angkop." Nakita rin ni Gladys ang pag-uugali ni James sa panahong ito. Humingi pa siya ng kotse sa kanyang senior para dalhin siya sa rehiyon ng militar para hindi siya mapahiya. Iyon ang pinakamalaking sandali sa buhay niya. Gayunpaman, si Thea ay napakabuti para sa kanya ngayon. At maraming tao ang higit na karapat-dapat sa kanya. What exactly happened? Can you explain it to me? Tanong ulit ni James. Ngunit nanatiling tahimik ang pamilya. Dad. Napatingin si James kay Benjamin. Napatingin si Benjamin kay Gladys at nakitang tumango ito. Then, bumulong siya. Naging ganito ang mga bagay. Ikiuwento ni Benjamin ang nangyari sa kanila. Tumayo si James at umalis pagkatapos marinig ang kwento. James, sabi ni Thea na may sakal na boses. Gusto niya sana siyang habulin pero pinigilan siya ni Gladys. Thea, hayaan mo na lang siya. It'll be hard for anybody to accept such a situation. He will accept it after a while. You can compensate him kapag may pera ka in the future. Tutal, 2 beses kanyang pinagaling. Wow! Napasigaw si Thea sa sakit. Hindi niya gusto si Yol at hindi rin gustong makasal sa isang mayamang pamilya. Si James lang ang taong hinahangaan niya. Gayunpaman, pinili niya ang pamilya kaysa sa pag-ibig. Alam niyang hindi siya hinahangad ni James at ang kanyang pamilya para sumugod siya ng ganoon. Umalis si James sa bahay at sumakay ng taxi. Dumiretso sa Prosperous Dynasty. Ang Prosperous Dynasty ay isa sa pinakasikat na leisure club sa Kensington. Ang lahat ng uri ng libangan ay isinama sa bar. Tulad ng karaoke at mga spa, maunlad na dinastiya, silong, nakatali si David at isinabot. Matapos ibalik si David, ginamit ni Xander ang lahat ng kanyang koneksyon upang siyasatin ang background ni David dahil sa takot na baka nasaktan niya ang kanilang spoiled na bata mula sa isang mayamang pamilya. Hindi siya natatakot sa anumang bagay maliban sa mga regulator ng batas. Dahil may maduming nakaraan siya, magiging madali para sa mga opisyal na iyon na tanggalin siya kung masasaktan niya sila. Nakahinga siya ng maluwag matapos malaman na isa lamang siyang basura mula sa mga kalahan. Umupo siya sa isang upuan at sumulyap kay David, na nakatali at isinabat, siya ay dulang at ngumiti ng masama. David Callahan, I didn't want to mess with you. But why did you have to bump into me?
Kabanata 77. Sir, Sir, I'm sorry, please forgive me. Nabugbog ang buong katawan ni David. Ngunit patuloy siyang humihingi ng awa. Biglang may pumasok at nagsumbong. Mr. Xander, may nagsasabi dito na dinala niya ang pera para tabyusan ang brat na iyon. Ipasok mo siya. Sige. Si Yoel ay dinala sa basement ng ilang mga subordinate ni Xander. Napansin niyang nakatali si David mula sa kisame at bagbog kung saan-saan dahil sa pambubugbog. Gayunpaman, nang maisipan niyang kunin si Thea matapos niyang mapaalis si David, agad na lumakas ang kanyang tapang. At saka, maraming tsismis tungkol kay Xander. Alam ni Yoel na siya ay isang taong tapat sa kanyang mga kaibigan at hindi manggugulo ng walang ingat. Lumapit siya kay Xander na nakaupo sa isang upuan. Kumuha ng sigarilyo, at iniabot iyon. Yumuko siya at ngumiti. Hello, Mr. Xander, my name is Yoel from the Smiths. My father is York Smith. Kanina ka pa nag-dinner sa kanya. Ngumiti si Xander at bumulong. Ha! So anak ka pala ni York. Tama, kanina pa ako nakasama ng tatay mo. At magkakilala kami. Pero, napakamayabang ng batang ito. Nabangga niya ako at hindi ako nirerespeto. Iisipin ng mga tao na wala akong kakayahan kapag kumalat ang balita na hindi ko siya tinuruan ng leksyon. Mr. Xander, dapat turuan siya ng leksyon. Pero ang kapatid ng brat na ito ay babae ko. Dahil kaibigan ko ang tatay ko at ako mismo ang pumunta rito. Pwede ba? Dumilim ang mukha ni Xander. At hinawakan niya ang buhok ni Yoel. Your father. A friend. Sino siya sa tingin ng tatay mo? Kahit na dumating siya ng personal. Hindi ako papayag na umalis ang brat na ito. Sabi ko na nga 8 million para tabyusan siya. Ang tanging dahilan kung bakit naglakas loob si Yoel na pumuntang mag-isa ay dahil alam niyang nanatili si Xander sa kanyang sinabi. Kung hindi siya kailanman maglalakas loob na pumunta kahit na mayroon siyang 10 buhay. Naisip niya na hindi niya kailangang magbayad ng pera kung ibibigay niya ang pangalan ng kanyang ama. Upang makuha si Thea, kailangan niyang gumastos ng pera. Mr. Xander, calm down. Siyempre dinala ko ang pera. Ibibigay ko sa iyo. Pero, considering your dad's relationship with you, could we maybe negotiate the amount? Pansamantalang tanong ni Yoel. Agad namang binitawan ni Xander si Yoel. Fine. I'll give you a discount 5 million. Ang mga Smith ay isang malaking sambahayan at may isang tiyak na halaga ng impluwensya. Bagamat hindi siya natatakot sa kanila, ayaw niyang magdulot ng labis na gulo, lalo na sa paghalili kamakailan ng Blythe King. Nakompromiso niya at binawasan ang ransom mula 8 milyon hanggang 5 milyon. Dumudugo ang puso ni Yoel. Bagamat mayaman ang kanyang pamilya at 5 milyon ay isang patak lang sa balde. Ang pera ay hindi nararapat sa kanya. 5 milyon ang kanyang baon sa loob ng isang buwan. However, he was willing to sacrifice a bit for Thea. He nodded and said, Sige, Mr. Xander, 5 million na. I'll transfer it directly to you. Right. Oo, gumawa ng paglipat. Tumango si Xander, saka tinuro ang isang subordinate na nakatayo sa tabi niya. Ikaw, kunin mo siya para mag-transfer. Sige. Tumango ang nasasakupan at inakay si Yoel para makipagtransaksyon. Hindi nagtagal. Bumalik si Yoel sa basement pagkatapos gawin ang paglipat. Agad na binitawan si David. Gayunpaman, nawalan siya ng malay matapos makulong at ibinitin ang tawag matapos mabugbog. Mr. Xander, biglang, isang subordinate ang nagmamadaling sumugod na may naguguluhang ekspresyon. May problema tayo, may sumingit at bumugbog sa marami nating mga tauhan. Ano? Galit na galit si Xander. Ito ang dinastiyang maunlad. Alam ng lahat na ito ang kanyang pag-aari. Sino ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa kanyang teritoryo?
Sinota. Ako. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Habang nagsasalita ang boses, hinabol siya ng ilang lalaki na may hawak na mga bakal at machete papunta sa basement. Lumingon si Xander at nakita ang isang hindi pamilyar na mukha na bumugbog sa kanyang mga nasasakupan. Ang ilang mga nasasakupan ay patuloy na umaatres. Siya ay nasa Prosperous Dynasty at may daan-daang mga lalaki at mga security guard na nagbabantay sa lugar. Ngunit ang taong ito ay maaaring lumaban sa kanyang paraan dito. Siya ay tiyak na hindi isang taong madaling pakitunguhan. Inabot ni Xander at hinawakan ang kanyang sandata sa bewang. Galit na sabi niya. Sino ka? Lubhang maingat siyang makarating sa kinaroroonan niya. Natatakot siya na masaktan niya ang isang maimpluwensyang tao at aksidenteng masira ang anumang ipinaglaban niya sa buong buhay niya. James. Umalangaw-ngaw ang isang walang pakialam na boses. Kabanata 78. Pumasok si James sa basement. Mahigit 20 sa mga kampa ni Xander ang nagtipon sa basement. Daan-daang security guard at 12-dosenang mga subordinate sa labas ang ibinaba na ni James. James, ikaw ba? Aalisin na sana ni Xander si David nang bigla niyang makita ang taong naglalakad papunta sa basement. Nagdilim ang mukha niya, at sumigaw. Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Bilasan mo at lumuhad ka. Aminin mo ang iyong pagkakamali at humingi ng tawad. Lumapit sa kanila si James at agad na inihagis ang paa kay Xander. Kaagad na lumipad si Xander ng ilang metro at bumagsak sa lupa. Humagulgol sa sakit. May mga bali siyang buto nang mapunta siya at hindi na makabangon. Ikaw, si Xander ay hindi kumilos ng walang ingat. Siya ay mula sa mundo ng mga kriminal. Kaya nakuha niya ang ilang mga pahiwatig mula sa mga pag-atake ni James. Ang lalaking ito ay tiyak na isang sinanay na sundalo mula sa mga espesyal na puwersa. James, right. I've had no grudges with you recently. Ni hindi tayo nag-cross ang landas. So, what is the meaning of this? Tinitigan niya si James. Lumapit si James sa kanya ng isang hakbang. Inabot ni Xander ang kanyang sandata sa likod at humakbang paatros. Umupo si James sa upuan ni Xander at nagsindi ng sigarilyo. Agad na tumahimik ang malaking basement. Tanging tunog lang ng lighter niya. Lumuhod. Angal ni James. Parang kulog ang boses niya na umalangaw-ngaw sa tenga ni Xander na naging dahilan ng panginginig ng eardrums niya. Si James ay may napakalakas na aura na lumalabas sa kanyang katawan. Nagpakita siya ng mapang-api at mamamatay tao na ugali. Ito ay isang malakas na aura na maaaring magmula lamang sa isang taong nasa mga labanan sa buong taon at nasa mataas na posisyon sa mahabang panahon. Si Xander ay dating nakikisalamuha sa underworld at dumaan sa maraming nakakatakot na sitwasyon. Gayunpaman, nang marinig niya ang boses ni James, bumigay ang kanyang mga binti, at hindi niya namamalayan na gusto niyang lumuhod. Isa siyang boss ng krimen at isang walang awa na karakter. Ang dagandong ni James ay hindi siya natakot, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Sino ka? Tanong niya nang may diretsyong mukha. Mr. Xander? He is the son-in-law of the Callahans. Thea's husband and David's brother-in-law. Siya ay isang hamak na sundalo mula sa military. Pwede mo na siyang patayin. Gumapang na si Xander mula sa lupa ngunit hindi pa rin makatayo. Umupo siya sa lupa at tumingin kay James na may galit sa mukha. Basura, kilala mo ba kung sino ako? I'm Yoel Smith, and my father is Yort Smith. Kilala mo ba ang taong nakatayo sa harap mo? Siya ang infamous Mr. Xander. Sinulyapan ni James si Yoel, na nakaupo sa lupa. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila. Naramdaman ni Yoel na para siyang tinititigan ng isang mabangis at ang kanyang katawan subconsciously nanginginig. Ang kanyang likod ay natatakpan ng malamig na pawis dahil sa takot. Yoel Smith,
Ito ang taong gustong mag-asawa at nakumbinsi ni Gladys si Thea na hiwalayan siya. Whoosh! Isang pilak na karayom ang lumipad palabas. Arg! Biglang bumagsak si Yoel sa lupa at nagpagulong-gulong sa sakit. Natakot siya at agad na humingi ng awa. James! Sorry. Nagkamali ako. Please, forgive me. Hindi komportable ang buong katawan niya na para bang tinutusok ng daan-daang karayom ang balat niya. Gamulong-gulong siya at patuloy na kinakamot ang katawan. Gayunpaman, habang kinakamot niya ang sarili niya, mas lalong sumasakit ang nararamdaman niya. Ang pakiramdam ay nagparamdam sa kanya na ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Siya ay humingi ng awa sa takot. James! Nagkamali ako. Please let me go. Sa sobrang takot ni Xander na nasa tabi niya ay nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Anong uri ng mga pamamaraan ang ginamit niya? Nakita niya ang isang pilak na karayom na lumitaw sa kanyang kamay. At si Yoel ay gamulong sa lupa sa sakit pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang kamay. Tungkol naman sa 20 plus subordinate ni Xander. Lahat sila ay natakot, at ang iba ay nahulog pa sa lupa. Xander, napatingin si James sa medyo may edad na chubby na lalaki. Bang! Agad na lumuhad si Xander sa lupa. Mr. James, bulag ako at hindi ko nakilala ang gayong maimpluwensyang tao, patawarin mo si Ine. Lumuhad si Xander sa lupa habang nasa likod ng bewang ang mga kamay. Bigla siyang naglabas ng baril. Boom! Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril gayunpaman. Ang figure sa upuan ay wala kahit saan. Tumangala si Xander nang makitang walang tao sa upuan. Nanginginig siya sa takot. Saan siya pumunta? Pati ang mga kampa ni Xander ay hinahanap siya. Tumangala sila at nakita nila ang isang figure na nakasabit sa kisame ng basement. Nakadiin ang isang kamay niya sa dingding na parang may pandikit sa palad niya. At ang buong katawan niya ay nasuspine sa hangin. Napatulala ang lahat. Anong uri ng pamamaraan ito? Mabilis na bumagsak ang katawan ni James. Nang bumagsak siya ay bumagsak ang mga daliri niya sa baba ni Xander. Basag. Nabasag agad ang baba ni Xander. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay pinalipad. At siya ay umikot ng ilang ikot sa lupa, na gumawa ng isang masakit na ungol. Ang eksena ay natakot sa mga kampa ni Xander. Sa kabila ng paghawak ng mga machete at electric baton sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga katawan ay patuloy na umaatres sa sulok ng dingding. Nakatitig kay James na parang Grim Reaper. Pawis na pawis silang lahat sa takot. Samantala, nasa sahig pa rin si Yoel. Gamulong-gulong at sumisigaw sa sakit. Sa ngayon ay nababalot na ng mga gasgas ang katawan niya. Nabasag ang baba ni Xander. At napahiya siya sa lupa. Nanapa-ungol. Samantalang si David naman ay itinuli at ibiniti ng patiwarik matapos siyang bugbugin. Wala pa rin siyang malay at hindi pa nakaka-recover. Tumayo si James at lumapit kay Yoel. Hinawakan niya si Yoel sa buhok niya at inilabas ang silver needle sa katawan niya. Pagkalabas ng karayom ay agad na nawala ang sakit ni Yoel. Ikaw ba ang interesado sa asawa ko? Hinayla ni James ang buhok ni Yoel at itinaas mula sa lupa. Malamig na tanong. James. No. I mean Mr. James. I was wrong. I was blind and didn't realize how strong you are. I don't dare to be interested in your wife. I don't dare. Takot na takot si Yoel. Hinding-hindi niya sana ma-provoke ang sinumang naglakas loob na talunin si Xander. Sampal. Hinawakan ni James ang kamay niya at sinampal siya. Isang marka ng sampal ang bumungad sa mukha ni Yoel. Itinagilad niya ang ulo at samukan ng dugo. Ilang ngipin din ang nalabas. Arg! Napasigaw si Yoel sa sakit. And his face was twisted into a hideous expression. James threw him to the ground like an animal then. He walked over to Xander.
He stepped on him with one foot. Sir, Mr. James, mangyaring iligtas ang aking buhay. Nabasag ang panga ni Xander at ramdam na ramdam niya ang matinding sakit ng magsalita ito. Ayoko talagang pumatay ng tao. Pero nakipagkulitan ka sa maling tao. Pwede mo akong guluhin. Pero hindi mo magawang magalit ang asawa ko. Tinapakan ni James ang kanang dibdib ni Xander at nagpakawala ng lakas. Air! Napasigaw si Xander at nahulog ang ulo niya sa gilid. Nawalan ng sigla. Nang makita ng nasasakupan ang eksena ay agad silang lumuhad at humingi ng awa. Si Yo na nakahandusay sa lupa ay nanginginig sa takot. Xander, patay na si Xander. Umupo si James sa upuan. Kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan ang Blythe King. Blythe King, nasugatan ko ang ilang gangster sa Prosperous Dynasty, may napatay din ako, magpadala ka ng bahala sa kalalabasan. Nang marinig ang tawag ni James sa telepono, halos mawala ng malay si Yoel. Sino ang taong ito? Inuutusan niya ang Blythe King na asikasuhin ang resulta. Tumayo si James at sinama ng tingin si David na nakahandusay pa rin sa lupa. Pinandilatan niya si Yoel at sinabing, pauwiin mo na siya bago siya magising. The same thing that happened to Xander will be your fate if I hear a word about anything that happened here. Pagkatapos mag-iwan ng pananakot, tumalikod si James at umalis. Sa sandaling lumingon siya, nahulog ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay at saktong tumama sa namatay na si Xander. Pagkaalis ni James, sumigaw si Yoel. Natakot siya at hindi niya napigil ang mapahikbi. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakakilabot na eksena sa buhay niya. Isa siyang spoiled rich kid, umalis na si Jarnes ngunit hindi mawala ang takot sa kanyang puso. Gusto niyang ilayo si David gayunpaman. Nabalian siya ng buto at ilang ngipin ang natanggal na puno ng dugo ang bibig. Pilit niyang sinubukang tumayo, ngunit sa sandaling bumangon siya. Ang sakit ay kumalat mula sa kanyang librong bukong. At ang kanyang katawan ay bumagsak muli sa lupa. Umiyak siya, natakot siya at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si York. Tay, nagkaproblema ako. Nasa Prosperous Dynasty ako. Halika, halika at iligtas mo ako. Pagkatapos pumunta ni James sa Prosperous Dynasty, bumisita siya sa Common Clinic. Hindi siya agad pumunta kay Thea. Alam niyang hindi na maglalakas loob si Yoel na mag-isip patungkol kay Thea. At tatawagan siya nito para bumalik kaagad. Samantala, ang Blythe King, na nakatanggap ng tawag ni James, ay nagbibigay. Siya ang Blythe King at ang Commander-in-Chief ng 5 armies. Hindi siya isang tao para linisin ang mga kalat ni James. Magpadala kaagad ng mga tropa sa Prosperous Dynasty. At saka, alamin ang background at ang may-ari ng lugar. Ang Blythe King ay umungal. Siya ay nagalit at nagdulot ng dagandong sa buong rehiyon ng militar. Daan-daang sasakyang militar ang ipinadala kaagad. At nagsimulang magtrabaho ang intelligence team. Si Xander ay isang sikat na tao sa Kensington. Siya ay may patas na bahagi sa maruming negosyo sa nakaraan. At madali para sa Blythe King na malaman ang tungkol sa kanya. Wala pang minutong-minuto, ang impormasyon tungkol sa Prosperous Dynasty ay iniharap sa Blythe King na pinagmamasdan ang mga dokumento. Galit na galit siya at umungal. Seal up the Prosperous Dynasty and detain everyone involved. Don't leave anyone behind. We will igalang ito bilang isang misyong militar. Naiintindihan. Matapos matanggap ng rehiyon ng militar ang utos, agad silang kumilos. Bandang hapon na, daan-daang sasakyang militar ang ipinadala, at ang militar ay dumaan sa mga lansangan sa makapangyarihang paraan, na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Anong nangyayari? May drill pa ba? Nang makita ang mga sasakyang militar na nakaparada sa harap ng Prosperous Dynasty, nagsimulang manghula ang mga mamamayan.
Narinig ko na ang Prosperous Dynasty ay hindi isang malinis na negosyo. Oo, ang boss ng Prosperous Dynasty ay si Xander. Marami siyang ginawang maruruming gawain noon. Pero ngayon ay legal na ang negosyo niya at napakababa ng profile. Lahat sila ay nagsasabi na ang mga bagong opisyal ay puno ng simbuyo ng damdamin. I guess that the Blythe King is going after Xander. Ang maunlad na dinastiya, isang tenyente general sa ilalim ng Blythe King. Si Daniel, na may ranggo ng militar na isang bituin. Ang nangunguna sa kanyang mga tropa sa Prosperous Dynasty. Ang sahig ay puno ng mga security guard at gangster sa buong daan. Lahat sila ay napahiga sa lupa na sumisigaw sa sakit. 1/3. Nang makakita ng ganoong eksena, nakikita ang mukha ni Daniel. Ito, paano nakuha ni Xander ng Prosperous Dynasty ang nerbiyos ni James? Pumunta si Daniel sa basement. Doon, nakita niya ang mahigit 20 tao. Lahat sila ay mga kampa ni Xander. Nakita rin ang walang malay na si David. Kasama si Yoel na nakahandusay sa lupa. Hindi siya makatayo. Samantala, nasa tabi nila ang walang buhay na katawan ni Xander. Harapin ang bangkay at ikulong ang lahat ng mga taong ito. Sinulyapan sila ni Daniel at nag-order. Nang makita ito, nagmamadaling nagpaliwanag si Yoel. General, huwag mo akong i-detain. Ako, wala akong ginawa. Ako si Yoel mula sa Smiths. Tumigil si Daniel. Sinulyapan si Yoel ng masama. At sinipa siya. Who cares about the Smiths? Anong pamilya yan? Bakit kailangan mong saktan si James? Bakit kailangan mong guluhin ng gusto ang commander natin? Hindi ka maliligtas kung gagawin mo siyang galit. Sinipa si Yoel sa lupa. Gayunpaman, mabilis siyang bumangon at nakiusap. Hindi mo ako mapipigilan. James. Inutusan ako ni James na iuwi ang kanyang kapatid. Hindi tanga si Yoel. Agad niyang sinalo at itinuro ang walang malay na si David. This guy is the younger brother of James' wife. He asked me to bring him back safely. Oh, sinulyapan ni Daniel ang walang malay na si David at agad na naunawaan ang sitwasyon. Niloko ni Xander ang nakababatang kapatid ni Thea. Hindi nakapagtataka. Kung ganoon, ano pa ang ginagawa mo dito? Lumabas ka na rin. Minura at sinipa ulit siya ni Daniel. Ito ay dahil sa mga taong ito na naglilibot sa iba at nauwi sa panggugulo kay James. Kaya, kinailangan ng Blythe King na panasan ang kanyang sa pagkatapos niyang magdulot ng gulo. Sa sobrang pananabik ni Yoel ay napaluha siya, gusto niyang umalis. Gayunpaman, siya ay nabalian ng mga buto. At ang paglalakad ay isang problema. Lalo na ang pagkuha kay David. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang ganap na armadong sundalo at nagtanong. General, mayroong isang tao sa labas na nagsasabing siya si York Smith. Sinabi niya na ang kanyang anak ay nasa loob. Pinapasok ko ba siya? Napatingin si Daniel kay Yoel at winagiway ang kamay. Papasukin mo siya at sabihin sa kanya na mabilis na alisin ang basurang ito. Sige. Kabanata 101 sa labas ng maunlad na dinastiya. Pawis na pawis ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuit at nakatali. Si York Smith iyon, ang pangunahing kinatawan ng Smith Group. Agad siyang sumugod matapos niyang matanggap ang tawag ng anak. Siya ay natakot matapos makita ang sitwasyon sa labas ng Prosperous Dynasty. Ano ang ginawa nitong walang kwentang anak ko? Lumapit ang isang sundalo at itinuro si York. Ikaw, pumasok ka. Sige. Sa wakas ay nakapasok na ang York sa dinastiyang maunlad. Bumilis ang tibok ng puso niya habang naglalakad papasok. Ang lugar ay napuno ng mga armadong sundalo. At maraming sugatan ang dinala. Kinilabutan siya pagdating sa basement at nakita niya si Yoel. Bagbog sa lahat ng pambubugbog. Sa tabi ni Daniel na may bituin sa balikat. General, nanghina ang kanyang mga paa. At napaluhod siya.
Tatay, dalhin mo ako dali. Humikbi siya ng husto. Tumayo si York at ibinaba ang kanyang mga paa kay Yoel. Wala kang silbing basura. Ano ang ginawa mo? Pinagalitan siya ni Daniel. Tama na. Tigilan mo na ang sarili mo dito. Kunin mo siya at umalis ka. At, dalhin ang mga bata sa lupa pabalik sa bahay ng mga kalahan ng ligtas. Haharapin namin. Kayo mamaya. Bumilis ang tibok ng puso ni York nang marinig iyon. Tapos, ilang beses pa niyang sinipa si Yoel gamit ang kanyang mga paa. Walang kwenta kang basura. Papatayin kita. Hindi mo ba ako narinig? Dahil ayaw mong umalis. Pigilan ang dalawang ito at dalhin sila. Natakot si York nang marinig siya. Binuhat niya si David na nakahandusay sa lupa at hinawakan si Yoel. Mabilis na umalis sa lugar. Sa labas. Sa loob ng sasakyan. Puno ng pawis ang mukha ni York. Hinugot niya ang kurbata niya at niluwagan ang kwelyo niya. Basang-basa ang sando niya. Nagmaneho siya ng malayo at huminto. Pagkatapos, kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan. Anong kalokohan ang ginawa mo? Tanga asterisk sa. Nagmura siya habang humihit-hit ng sigarilyo niya. Isang tenyente general sa ilalim ng Blythe King. Si Daniel, na may ranggo ng militar na isang bituin. Ang nanguna sa kanyang mga tropa sa Prosperous Dynasty. Ang sahig ay puno ng mga security guard at gangster sa buong daan. Lahat sila ay napahiga sa lupa na sumisigaw sa sakit. Nang makakita ng ganoong eksena, nakikita ang mukha ni Daniel. Ito. Paano nagalit si Xander ng Prosperous Dynasty kay James? Pumunta si Daniel sa basement. Doon, nakita niya ang mahigit 20 tao. Lahat sila ay mga kampan ni Xander. Nakita rin ang walang malay na si David. Kasama si Yoel na nakahandusay sa lupa. Hindi siya makatayo. Samantala, nasa tabi nila ang walang buhay na katawan ni Xander. Pakitunguhan ang bangkay at pigilan ang lahat ng mga taong ito. Tumingin si Daniel sa kanila at nagutos. Nang makita ito, nagmamadaling nagpaliwanag si Yoel. General, huwag mo akong pigilan. Wala akong ginawa. Ako si Yoel mula sa Smiths. Tumigil si Daniel. Sinulyapan si Yoel ng masama. At sinipa siya. Sino ang nagmamalasakit sa mga Smith? Anong pamilya yan? Bakit kailangan mong saktan si James? Bakit kailangan mong guluhin ang ating commander? Hindi ka maliligtas kung gagawin mo siyang galit. Sinipa si Yoel sa lupa. Gayunpaman, mabilis siyang bumangon at nakiusap. Hindi mo ako makukulong. James. Inutusan ako ni James na iuwi ang kapatid niya. Hindi tanga si Yoel. Agad niyang sinalo at itinuro ang walang malay na si David. Ang lalaking ito ay ang nakababatang kapatid ng asawa ni James. Hiniling niya sa akin na ibalik siya ng ligtas. Sinulyapan ni Daniel ang walang malay na si David at agad na naunawaan ang sitwasyon. Ginulo ni Xander ang nakababatang kapatid ni Thea. Hindi nakapagtataka. Then anong ginagawa mo pa dito? Get out right now. Pagmamaldita ni Daniel at muli siyang sinipa. Ito ay dahil sa mga taong ito na naglibot sa iba at nauwi sa panggugulo kay James. Kaya, kinailangan ng Blythe King na panasan ang kanyang asterisk sa pagkatapos niyang magdulot ng gulo. Humihikbi, sa sobrang kaba ni Yoel ay napaluha siya. Gusto na niyang umalis. Gayunpaman, siya ay nabalian ng mga buto. At maging ang paglalakad ay isang problema. Lalo pa ang pagkuha kay David. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang ganap na sundalo at nagtanong. General, may isang tao sa labas na nagsasabing siya si York Smith. Nasa loob daw si Lee's son. Papasukin ko ba siya? Napatingin si Daniel kay Yoel at winigiway ang kamay. Papasukin siya at sabihin sa kanya na mabilis na alisin ang basurang ito. Sige, dinastiya. Pawis na pawis ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuit at nakatali. Si York Smith iyon.
Ang pangunahing kinatawan ng Smith Group. Agad siyang sumugod matapos niyang matanggap ang tawag ng anak. Siya ay natakot matapos makita ang sitwasyon sa labas ng Prosperous Dynasty. Ano ang ginawa nitong walang kwentang anak ko? Lumapit ang isang sundalo at tinuro si York, ikaw. Pasok ka. Sige. Sa wakas ay nakapasok na ang York sa dinastiyang maunlad. Bumilis ang tibok ng puso niya habang naglalakad papasok. Ang lugar ay napuno ng mga armadong sundalo. At maraming sugatan ang dinala. Kinilabutan siya pagdating sa basement at nakita niya si Yoel. Bugbog sa lahat ng pambubugbog. Sa tabi ni Daniel na may bituin sa balikat. General, nanghina ang kanyang mga paa. At napaluhod siya. Tatay, wow! Dalhin mo ako dali. Humikbi siya ng husto. Tumayo si York at ibinaba ang kanyang mga paa kay Yoel. Wala kang silbing basura. Ano ang ginawa mo? Pinagalitan siya ni Daniel. Tama na. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Kunin mo siya at umalis ka. Gayun din. Dalhin ang bata sa lupa pabalik sa bahay ng mga kalahan ng ligtas. Haharapin namin kayo mamaya. Bumilis ang tibok ng puso ni York nang marinig iyon. Tapos, ilang beses pa niyang sinipa si Yoel gamit ang kanyang mga paa. Walang kwenta kang basura. Papatayin kita. Hindi mo ba ako narinig? Dahil ayaw mong umalis. Pigilan ang dalawang ito at dalhin sila. Natakot si York nang marinig siya. Binuhat niya si David na nakahandusay sa lupa at hinawakan si Yoel. Mabilis na umalis sa lugar. Sa labas. Sa loob ng sasakyan. Puno ng pawis ang mukha ni York. Hinugot niya ang kurbata niya at niluwagan ang kwelyo niya. Basang-basa ang sando niya. Nagmaneho siya ng malayo at huminto. Pagkatapos, kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan. Anong kalokohan ang ginawa mo? Tanga asterisk sa. Nagmura siya habang humihit-hit ng sigarilyo niya. Sob, tatay, hindi ko masabi sa iyo. Patay ako kung may sasabihin ako. Umiiyak na sabi ni Yoel. Hindi mo masabi sa akin. Kumunot ang noo ni York nang marinig ang sagot niya. Tay, nasaktan ko ang isang taong lubhang maimpluwensya. Siya ay isang taong nag-utos sa paligid ng Blythe King. Anong gagawin ko? Napahamak na ba ako? Ano ba ang nangyayari? Umungol si York. Interesado ako kay Thea mula sa kalahan. Halos ipinaliwanag ni Yoel ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na banggitin ang pangalan ni James. Pinalis niya lang ito habang may umaatres kay Thea at pinatay si Xander. Pagkatapos ay inutusan ang Blythe King na asikasuhin ang resulta. Tungkol naman sa mga detalye, inilihim niya ito. Sino ang taong iyon? Pare, huwag mo na siyang tanungin. Mamamatay ako pag sinabi ko sa'yo. Hindi mo rin masasabi kahit kanino ang nangyari ngayon. Mapahamak ang pamilya namin kapag may nabalitaan. Yung lalaking pinatay niya ay si Xander. Pinatay niya ito nang hindi natitinag. Pagkatapos noon, tinawag niya ang Blythe King. Hindi nagtagal at dumating na ang general dito. Nanginginig ang katawan ni Yoel. Hindi niya maiwasang kiligin habang iniisip ang nangyari. Wala kang magagawa at mapapasabak lang sa gulo. Saway sa kanya ni York at galit na sumigaw. Sino ba talaga ang nasaktan mo? Kailangan mong sabihin sa akin ang pangalan niya. Ito ay, si James iyon. Asawa ni Thea. James. Tatay, hindi mo masasabi kahit kanino. Sabi ni James. Kapag may nabalitaan ay kapareho ko si Xander. Kumunot ang noo ni York sa sagot. Akala niya ito ay isang napaka-impluwensyang figure. Ngunit ito ay basura tulad ni James. Di ba siya ang manugang na nagpakasal sa mga kalahan? Imposibleng magkaroon siya ng sobrang lakas. Paano niya nagagawang utusan ang Blythe King na panasan ang kanyang asterisk sa? Nalito si York at hindi maintindihan kung paano magkakaroon ng napakalaking awtoridad ang isang walang kwentang manugang. Gayunpaman, naunawaan niya ang balitang iyon.
Hindi may pagkalat ang nangyari. Kung hindi, matatapos ang mga Smith. Anong klaseng lalaki si Xander? Siya ay isang kriminal na overlord ng Kensington. Mas marami siyang ari-arian kaysa sa Great Four ngunit madaling pinatay. Ang mga Smith ay hindi malapit kay Xander. Walang silbi. Sinaway niya agad si Yoel. Bilasan mo at pauwiin mo na si David. Humingi ng awa sa personal at siguraduhing makuha ang kapatawaran ni Thea. Hindi. Kailangan kong pumunta ng personal. Ang inilitary ay ipinadala. Tinatakan nila ang Prosperous Dynasty at inaresto ang maraming tao. Ang balita ay nagdulot ng kaguluhan sa Kensington. The Blythe King sure is enthusiastic. Ang una niyang sinundan ay si Xander. Nabalitaan ko na si Xander ay nakikitungo sa kanilang maruming negosyo noong nakaraan. Pagkatapos ng mga taon ng paglilinis ng kanyang negosyo, sa wakas ay nagsimula siyang gumawa ng kanilang legal na negosyo. Gayunpaman, maraming buhay ang nauwi sa kanyang mga kamay. At maraming dumi sa kanya. Haha, it sure is satisfying. Blackwind sa wakas na aresto na si Xander. Hindi man siya bumagsak sa putok sa pagkakataong ito. Tiyak na buong buhay niya sa kulungan. Ang mga tao ng Kensington ay nagchichismis tungkol sa nangyari. Ang lahat ng mga pangunahing pamilya ay nagbilin sa kanilang mga miyembro ng pamilya na huwag magdulot ng anumang gulo sa panahon na ito at humiga. Magdulot ito ng maraming problema sa kanilang mga pamilya kung sila ay matarget ng Blythe King. Bahay ng pamilya ni Thea. Nakaupo ang buong pamilya sa sofa sa sala. Walang nagsasalita. At naging tense ang atmosphere. Umupo si Thea sa sofa na parang nawalan ng lakas habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. At mukha siyang kaawa-awa. Nang makita ang kanyang estado, medyo nakonsensya rin si Gladys. Siya ay tinutuya at nagtiis ng labis na pagdurusa dahil kay Thea sa paglipas ng mga taon. Sa harap ng mga tagalabas, hindi rin niya magawang iangat ang kanyang ulo. Gayunpaman, palaging mabait at masunurin si Thea. Thea, I really didn't have a choice too. We won't be able to save your brother through Yoel's connections kung hindi mo hihiwalayan si James. You shouldn't only think about yourself and be more considerate about your brother. Dagdag pa, si Yoel ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa kay James. Natuto na ako mula sa aking nakaraan at ayokong matulad ka sa akin sa hinaharap. Ayokong mabuhay ka nang hindi maiangat ang iyong ulo sa harap ng iba sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Napaiyak si Thea nang muling banggitin ni Gladys ang bagay na iyon. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa kanilang pintuan. Alisa, buksan mo ang pinto. Okay, Mom. Tumayo si Alisa at binuksan ang pinto. Sa pintuan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot na nakaluwag ng kurbata at ilang nakabukas na mga butones. Mukha siyang nabalisa nang buksan niya ang pinto. Nakasakay sa kanyang likod ang isa pang tao. David. Nang makita si David sa likod ni York, agad na sumigaw si Alisa. Agad niyang niyaya si York sa loob ng bahay. Bilis! Pasok ka dali. Pumasok si York sa bahay kasama si David sa kanyang likuran. Lumipas ang mahabang panahon, at nagkamalay din si David. Bagamat nabugbog siya ng husto, marunong magpigil si Xander, bukod sa kanilang panlabas na pinsala. Walang mga belang buto. Inilagay ni York si David sa sofa. David. Naluluha si Alisa matapos makita ang estado ni David. Nagbuhos si Benjamin ng tubig para sa York at sinabing, "Salamat sa pagpapauwi kay David. You must be employed by Mr. Smith. Right. Where is Mr. Smith?" Tanong ni Gladys. Napabuntong hininga si York. Mahinahon niyang pinag-aralan ang sitwasyon. Malaki ang impluwensya ni James na kahit ang Blythe King ay nag-ingat sa kanya. Gayunpaman, mukhang hindi alam ng mga kalahan ang tunay na pagkakakilanlan ni James. Dahil hindi nila alam,
Hindi rin siya inilantad ni York. Siya ay isang matalinong tao at agad na alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang pakikitungo dito ng maayos ay hindi lamang masisiguro ang kaligtasan ng mga Smith kundi makakakuha din ng pabor ng isang taong talagang maimpluwensyahan. Ang aking walang kakayahan na anak ay binugbog ni Xander. Siya ay nasugatan at kailangang bumisita sa ospital. Kaya kailangan kong ibalik si Mr. Callahan para sa kanya, sabi ni York. Nang marinig ang kanyang tugon. Ang pamilya ay sama-samang natigilan. Anak, walang kakayahan. Ito ay York mula sa mga Smith. Ikaw, pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Gladys. Ikaw ba si Mr. York Smith? Ang chairman ng Smith Group? You don't have to call me sir. Yes. I am York. Ah, ikaw pala, Mr. York. Please do have a seat. Agad na inanyayahan ni Gladys si York na maupo. Hindi niya akalain na siya ang sikat na York Smith na personal na maghahatid kay David pauwi. Nakita si Thea na nakaupo sa sulok sa kalungkutan. Agad siyang tinawag ni Gladys. Thea, anong ginagawa mo pa dyan? Halika na at batiin mo si Dad. Uncle, tumayo si Thea at bumati. Kabanata 103. Nako, wag naman sana. Tumayo agad si York. Ms. Thea, just call me Mr. Smith. Mr. Smith, hiwalayan na ng anak ko si James sa lalong madaling panahon. She'll be free to marry you after that. Who has mentioned na hindi niya iiwanan si Thea. Kahit nakuha na ni Thea at James ang marriage certificate nila. She's still a virgin, she won't be an embarrassment to the Smiths. Nako, hindi ito katanggap-tanggap, sabi ni York. Madam Hill, huwag na nating banggitin. Thea and James are the perfect couple. Forget about my useless son. Thea's way out of his league. Let's leave it and not bring it anymore. Mukhang natarante si Gladys. Mr. Smithley, nahihirapan ka ba na divorce si Thea? Hindi, syempre hindi. Hindi mo ba narinig ang sinaunang kasabihan? Mas mabuting magsunog ng mga tulay kaysa sirain ang kasal. Ms. Thea and James are in love. We should forget about it. Matapos malaman kung gaano kalakas si James. Magiging tanga si York para hilingin na hiwalayan ni Thea si James. Kapag natuloy ang diborsyo, masisira ang mga Smith. Ngayon, ang magagawa na lang nila ay maghintay na lumamig si James. Kasabay nito, makabubuti sa kanila na mapanatili ang magandang relasyon sa mga Callahan. Mr. Smith, ano? Hindi alam ni Gladys kung ano pa ang sasabihin. Well, that's it. Then, I'll be on my way now, Ollie. Please tell James na hindi naguguluhin ng anak ko si Thea. Dahil doon, nagmamadaling umalis si York. Ang kanyang anak ay nasa sasakyan pa rin sa ibaba. Naghihintay na pumunta sa ospital. Kahit na si Yol ay nakagawa ng ilang malalaking pagkakamali. Siya pa rin ang kanyang anak. Pagkaalis ni York, nalilito ang mga Callahan. Pagkatapos gumastos ng ilang milyong dolyar sa pagkuha kay David. Ito na, Dave, kumusta ang pakiramdam mo? Dadalhin na kita sa ospital. Napatingin si Alisa kay David. Walayo was lying on the couch. She was so worried na halos maluha-luha siya. Walang gana. Iwingayway ni David ang kanyang kamay. I'm fine. Nabugbog lang at sinaksak ng ilang oras. Sandali akong nawala ng malay dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo at oxygen sa utak. Pero ayos na ako ngayon. Gladys pulled herself out of her thoughts. She had no time for them anymore. Lumapit siya kay David. Dave, ayos ka lang ba? Tara sa ospital. Mom, I'm fine. Hindi na natin kailangang pumunta sa ospital. We must look at you. You're covered in bruises and injuries, Benjamin. Bakit nakatayo ka pa dyan?
Buhatin mo ang anak mo pababa at dalhin sa ospital. Oo mahal. Binuhat ni Benjamin si David o ang kanyang likod, lahat sila ay nagpadala kay David sa ospital kung saan siya ay sumailalim sa kanilang mga pagsusuri. Ito ay pagkatapos lamang na malinis siya ng mga doktor ay bumalik silang lahat. Nang makarating na sila sa bahay, sabik na tumingin si Thea kay Gladys. Mom, Mr. Smith said that there's no need for James and me to get divorced. Can you? Kakaiba, dahil alam niyang magiging maayos si David. Gumaan ang loob ni Gladys. Ngayong kumalma na siya, inisip niya na mas kakaiba ang buong pangyayari. Looking at Thea, she said, "Do you think that Mr. Smith thinks of you?" Kaya ayaw niyang makasama ang anak niya. Mom, no matter what, Mr. Smith doesn't want me as his daughter-in-law. Si James naman, Thea, this is for your own good. Kahit hindi mo kasama si Joel, pwede kang pumili ng iba. What's the point of being with James? What about Brian Grayson? Hinahangaan ka niya, di ba? The Graysons are isang mahalagang pamilya. Mula sa capital, mas maimpluwensyang kaysa sa mga Smith. Mom, nagsimulang maiyak si Thea. Okay na si David ngayon. Pinipilit mo pa ba ang kamay ko? Anak mo si David, pero anak mo rin ako. I should have the right to choose my own partner. Nang makitang umiiyak si Thea, napabuntong hininga si Gladys. Whatever I do for you. I don't want you to end up like me. Since you insist on not getting a divorce, James can return. I suppose he's not completely useless. He does have some medical skills. And siya ay isang mahusay na kasambahay at least. Tinanggihan niya ang 20% ng mga shares ng Eternality kung tutuusin. Pinabayaan niya ito. Ganito ang magiging hitsura ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi na siya umaasa na ikakasal si Thea sa isang mayaman, makapangyarihang pamilya at ipagmalaki siya. Ngayon, basta masaya si Thea at namumuhay silang lahat ng magkakasundo. Sapat na. Salamat inay. Naluluha si Thea. Sabay tawag niya kay James mula sa balcony. Jamie, hindi na tayo naghihiwalay. Please umuwi ka na. Kabanata 104. Pumunta si James sa Caminon Clinic pagkatapos umalis sa Prosperous Dynasty. Gayunpaman, wala si Henry. Habang nasa kanya ang susi ng clinic, pinapasok niya ang sarili niya. Paghinto ng mga operasyon para sa araw na iyon, isinara niya ang pinto sa likuran niya pagkatapos pumasok. Matutulog sana siya sa silid sa likod. Hindi siya nakatulog ng maayos nitong ilang araw. Nagbabalak na magpahinga gamit ang pagkakataong ito. After what felt like just seconds after he fell asleep, tumunog ang phone niya. Nang mapansin niyang si Thea iyon, ngumiti siya ng bahagya. Sinagot niya ang telepono. Umiiyak si Thea. Habang nakikinig sa kanya, nakaramdam siya ng init sa loob. Malambing niyang sagot, "Nasa Common Clinic ako. Uuwi ako kaagad." Alam niyang may katiyakan na pinabalik ng mga Smith si David. Ngayong patay na si Xander, hindi na magkakaroon ng lakas ng loob ang mga Smith na guluhin si Thea. Hindi sila ganoon katanga. Hinding-hindi nila hahayaang makipaghiwalay sa kanya. Hindi kung gusto nilang mabuhay. Nag-inat si James. Pagkatapos noon, bumangon siya sa kama at lumabas ng klinik. Isinara ang pinto sa likuran niya. Aalis na sana siya nang mapansin niya ang isang babaeng nakatayo sa harap ng klinik. She was about 25 or 26 years old. Nakasuot ng puting damit at isang pares ng puting mataas na takong. Siya ay payat ngunit kurbadong may mahaba at itim na buhok na nakasabit sa kanyang likod. Siya ay may katangi tanging katangian at makinis. Maputi na balat. Nagkaroon ng hindi mapag-aalinlangan ng pakiramdam ng kapangyarihan sa kanya. Naka-cross arms siya sa harap ng isang Ferrari. Dama po ang magagandang mata niya kay James. Nakita din siya ni James. Gayunpaman,
Tumalikod siya upang umalis nang walang sinasabi. Hey! Tawag ni Yuna. James! Ham! Huminto si James. Nakatingin sa kanya. Nasusulat sa buong mukha niya ang pagkalito. Anong meron? Pinag-aralan niya si Yuna. Sinusubukang alalahanin kung kilala niya ito. Kumunot ang noo niya nang hindi niya maalala kung sino ito. Lumapit sa kanya si Yuna. Nag-abot ng kamay. Hi, James, my name is Yuna. Birthday ko na bukas ng gabi. I'd like you to come to my birthday party. Kumunot ang noo ni James. Baliw ka ba? Ni hindi niya kilala si Yuna. Yet, inimbitahan siya nito sa birthday party nito. Hindi ba siya baliw? Tumalikod na siya para umalis. James, kaklase ko si Thea. Nagpantig ang tenga niya nang banggitin niya si Thea. Huminto ito at muling tumingin sa kanya. Classmates. Yeah, we're both alumni of Kensington University. She majored in fashion design while I majored in economic management. Oh yeah, binigyan niya si James ng 2 invitation card. Magkita tayo bukas ng gabi sa Kensington Hotel. Tinitigan ni James si Yuna. He found it odd. Paano naging magkaibigan sina Yuna at Thea kung magkaiba sila ng kurso? Isa pa, pumangit pa rin si Thea noong siya ay nasa universidad. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Yuna was gorgeous, she was most likely the school belle. Bakit niya sila inimbitahan sa kanyang birthday party? Gayunpaman, ibinulsa niya ang lahat ng mga imbitasyon. Tatanungin ko si Thea kung kilala ka niya. Kung gusto niyang pumunta, doon tayo. Pagkatapos nun, tumalikod na si James para umalis. Tumayo si Yuna sa harap ng kanyang Ferrari convertible. Pinapanood siyang umalis. Pagkaalis lang ni James ay tumawag siya. Alamin kung sino ang mga kaklase ni Thea sa university. Invite silang lahat sa party. Sumagot ang boses sa telepono. Yes, miss. Si James Caden at ang Black Dragon. Interesting. Yuna hung up and giggled. She was a Lawson. Ang mga Lawson ay isang mahalagang pamilya sa kabisera. Tulad ng maimpluwensyang Yates at ang mga Grayson. Matapos nakawin ni James ang kanyang sasakyan at pumunta sa Ella Corporation. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga nilikha upang imbestigahan si James. Sa wakas, nakuha niya ang ilang mga larawan ni James na ginawang general. Dahil dito, alam niya ang tunay na pagkatao ni James. Sino ang nakakaalam na ang mataas na parang Black Dragon ng 5 commander ay nasa Kensington? Higit pa rito, siya ang manugang ng mga kalahan. Si Thea ang pinakaswerteng babae sa mundo. Inggit si Yuna kay Thea. Ano ang ginawa ni Thea para maprotektahan siya ni James? Sakay ng kanyang dekuryenteng motorsiklo. Nagmamadaling tinungo ni James ang bahay ni Thea. Humihingi ng isang himig. Sa halip na gamitin ang mga pangunahing kalsada, gumawa siya ng ilang mga shortcut. Nang dumaan siya sa isang eskinita, biglang lumitaw ang isang jeep. Nahamarang sa kanya. Lumabas sa kotse ang isang medyo may edad na lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng maluwag na balabal. Siya ay may palumpong na kilay at malalaking mata na may parisukat na panga. Siya ay mukhang makapangyarihan, tulad ng isang lalaking dating namumuno. Inihinto ni James ang kanyang dekuryenteng motorsiklo. Nakatingin sa Blythe King. Lumapit ang Blythe King. Hinagisan si James ng sigarilyo. Nahuli ito ni James. Itinuro ng Blythe King ang sasakyan. Mag-usap tayo. Sinindihan ni James ang sigarilyo at humila. Walang dapat pag-usapan. Kung may sasabihin ka, iluwa mo. Hinihintay ako ng asawa ko. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mahinahong tanong ng Blythe King. Kara-rating lang niya sa Kensington. Ngunit 2 beses na niyang nilinis ang kalat ni James. Siya ang Blythe King ng kanluran. Ngayon ang Commander-in-Chief ng 5 hukbo. Paulit-ulit siyang nakapaligid. I'm not trying to do anything. Mahinang sabi ni James.
Ang Blythe King ay umungal. Una, ito ay Ella Corporation. Pagkatapos ay Prosperous Dynasty. James, alam kong mayroon kang walang katulad na lakas. Ngunit tayo ay nasa Kensington. Hindi sa Southern Plains. Hindi naapektuhan si James ng galit ng Blythe King. Maaari silang sumunod sa akin. Ngunit hindi ang aking asawa. Huminga ng malalim ang Blythe King. Sinabing, ang hinihingi ko lang ay ang iyong kooperasyon. Huwag mo na akong guluhin pa. At saka, ang sabi-sabi ay binisita mo ang The Great Four. Gusto mo silang lumuhad ng 10 mga araw sa sementeryo ng mga Kaidan bago magpakamatay. Kung hindi, wala kang matitira. Oo, nagdilim ang ekspresyon ni James. Nararapat sa kanila ito. Kahit nakarapat dapat sila. Hindi mo dapat ginawa. Hayaan mo akong hawakan ito. Arestuhin ko ang lahat ng sangkot sa loob ng 3 araw at ibibigay ko ang parusa. Itinaas ni James ang ulo at tinitigan ang Blythe King, their gazes locked. Parang huminto ang oras. Blythe King, I am warning you, stay out of my business. Otherwise, I wouldn't mind if the 5 commanders become 4. Tinatakot mo ba ako? Oo, how dare you? Galit na galit ang Blythe King. Walang sino man ang nang-ahas magsalita sa kanya ng ganoong paraan. I've heard your power is unmatched. But we've never sparred. Tinanggal ng Blythe King ang kanyang shirt. Sa sandaling iyon, gumalaw si James. Isang pilak na karayom ang lumitaw sa kanyang kamay nang wala sa oras. Isang pilak na karayom ang idiniin sa lalamunan ng Blythe King bago pa man siya makagawa ng anuman. Nasuspend ang oras. Punong-puno ng pawis ang noo ng Blythe King. Siya ang Blythe King ng kanluran. Isang pinuno ng mga hukbo. Nakita na niya ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, natatakot siya. Nakaramdam siya ng lamig na tila na buwal sa yelo. Dumausdes ang malamig na pawis sa kanyang gulugod. Alam niyang napakalakas ng Black Dragon. Gayunpaman, hindi niya inasahan na magiging ganito katikat ang Black Dragon. Hindi nakapagtataka na iginagalang siya ng mga nakatataas. Binawi ni James ang pilak na karayom. Nawala ang lamig. Casually, he said, huwag kang makisali sa negosyo ko sa The Great Four. Kung gusto mong tumulong, subaybayan ang lokasyon ng Moonlit Flower sa Cliffside's Edge. Dahil doon, tumalikod si James at sumabay sa kanyang dekuryenteng motorsiklo. Sumipol habang nawala siya sa paningin ng Blythe King. Pagkatapos lamang mawala si James ay napaatras ang Blythe King. Bumaba ang isang lalaki sa kotse. Siya ang pinagkakatiwalaan ng Blythe King. Si Daniel, Sir. Ikan-away ng Blythe King ang kanyang kamay. Pinutol ang mga salita ni Daniel. Sino ang nakakaalam na nagkaroon siya ng ganoong kapangyarihan? Kung gusto niya akong patayin, isang pilak na karayom ang kailangan niya. Ang Black Dragon ay talagang nabubuhay sa kanyang reputasyon. Huminga ng malalim ang Blythe King. Kabanata 106 ang hitsura ng Blythe King ay hindi nakaapekto kay James. Dahil naresolba niya ang problema ni Thea, tinawag niya ito para sa kanyang pagbabalik. Mabuti ang kalooban niya. Komportableng humihigop ng isang himig. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bahay ni Thea. Kumatok siya, bumukas ang pinto, it was Thea. Nang makita si James, bumagsak ito sa mga bisig nito at nagsimulang umiyak. Hindi napigilan ni James ang mapakilos habang ang isang magandang babae ay sumugod sa kanya. Nasinamahan ng isang nakakalasing na amoy. Inakbayan siya ni James. Nakangiti. It's okay. Everything's okay now. Don't cry. Namumugto ang mata mo kung patuloy kang umiiyak. Tumigil sa pag-iyak si Thea. Hinayla si James papasok sa bahay kasama niya. Nandoon ang lahat. Gayunpaman, mukhang masama ang loob nila. Lumapit si James sa kanila. Dad, inom. Tumango si Gladys. Kinikilala ang kanyang presensya.
Wag mo kaming sisihin, James. We had no choice. Mom, I don't blame you. Sarili ko lang ang dapat sisihin dahil hindi ako nakakatulong. Napangiti si James. Hindi niya sinisisi ang sinuman. Higit pa rito, kapag ang lahat ay dumating dito, hindi niya masisisi si Thea pa rin. Kahit na ano ang gawin nito, tatanggapin niya ito bilang utang na loob nito sa kanya. Umupo si James at kumuha ng 2 invitation card. Ipinasa kay Thea, tinanong niya, Thea, kilala mo ba kung sino si Yuna Lawson? Kinuha ni Thea ang mga imbitasyon. Mukha siyang nalilito. I think I do. I remember she was at university with me. But she was 2 terms behind. She was the school belle. Maraming humahanga sa kanyang kagandahan. I think she's from an important family in the capital. Why? James said. I don't know. On my way home, I bumped her. May birthday party siya bukas sa Kensington Hotel. Inimbitahan kanya. Binuksan ni Thea ang invitation. Ito ay isang imbitasyon para sa kanya at kay James. Pinirmahan ni Yuna, natarante siya. I don't even know her. Why did she invited me? Ipinakalat ni James ang kanyang mga layen, na nagsasabing, paano ko malalaman? Siya ang naghatid ng mga imbitasyon ng personal. Kaya hindi ko siya maaaring tanggapin at iuwi sila. Tumingin si Thea kay James. Bakas sa mukha niya ang selos. It would make sense if she deliver it to me since we were at the same university. But why she deliver it to you? Agad namang sinabi ni James. Thea, I promise I don't know her. I haven't even seen her before. Nagbibiro lang ako, tignan mo. Naguguluhan lahat. Noon lang, bamaha ng mga mensahe ang isang group chat sa telepono ni Thea. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binasa ang mga mensahe. Oh Diyos ko, malaking balita. Nagpadala sa akin ng invitation ang school bell namin para sa kanyang 25th birthday party sa Kensington Hotel bukas. Nakatanggap din ako ng imbitasyon. I was wondering if she's the same Yuna who was 2 terms behind us. The school belle, Yuna from the capital, the current chairman of Longevity Pharmaceuticals. Oo, nabanggit ng delivery person, si Yuna Lawson talaga. Ang group chat na matagal nang nanahimik ay nagsimulang mag-buzz sa mga mensahe. Lahat ng mga kaklase niya ay nakatanggap ng imbitasyon. Matapos basahin ni Thea ang mga mensaheng iyon, natarante siya. Anong nangyayari? Halos hindi kami nag-cruise sa landas ni Yuna. Bakit niya tayo iniimbitahan? Thea, ito na ang pagkakataon mo. Sinilip ni Gladys ang phone ni Thea. Sa pagtingin sa mga mensahe, sinabi niya, narinig ko ang tungkol sa Longevity Pharmaceuticals. Isa silang malaking organisasyon. Pangalawa lang sa Celestial sa Kensington. Higit pa rito, sila ang kasosyong grupong parmasyutiko para sa mga itinalagang ospital ng lungsod. Dahil inimbitahan ka ni Yuna, go for it. Isa itong magandang pagkakataon para palawakin ang iyong social circle. Tama siya, ngunit naguguluhan pa rin si Thea. Bakit siya at ang kanyang mga kaklase ang inimbitahan ng chairman ng Longevity Pharmaceuticals? Kabanata 107, Tanong ni James. Thea, pupunta ka ba? Siyempre naman bakit hindi? Tumangala si Thea noong nasa unibersidad siya. Siya ay isang katawa-tawa, wala siyang tiwala sa sarili at patuloy na minamaliit ang kanyang sarili ngayong nakabawi na siya sa kanyang hitsura. Namulaklak ang kanyang kumpiyansa, tumango si James. This is an important event yet there's nothing suitable in your wardrobe, come on. Let's go shopping, wala ka ring mess once. Kalokohan, sinong may sabi na walang bagay? I think my clothes will do just fine. Thea pouted, mag-shopping. She cannot afford it. Nababasa ni James ang iniisip ni Thea. Ngumiti siya. Come on, I'll pay.
Isn't my card with you? All my savings for the past 10 years here there, it's quite a large amount. B, mas mabuting huwag na lang. Umiling si Thea. She had always been thrifty, she never cared much for luxury items either. Sige, sabi ni Gladys. It's the birthday party of Longevity Pharmaceuticals chairman after all. It wouldn't right the sting on this. We have to get her a gift as well. Sige naman. Tumango si Thea. Alam niyang hindi siya mananalo sa argumentong ito. Okay, fair na. Inabot ni James ang kamay ni Thea. Kusang umiwas si Thea sa kanya. Dahil alam niyang nag-overreact siya pagkatapos noon. Inabot niya ang kamay ni James at ngumiti rito bilang paghingi ng tawad. Gumanti naman ng ngiti si James. Magkahawak kamay silang lumabas ng bahay. Kinuha ni James ang kanyang dekuryenteng motorsiklo, umupo si Thea sa kanyang likuran. Yamakap sa kanyang bewang at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang likuran. Ayaw ni James na patuloy na sumakay sa motorsiklo. Nagplano siyang kumuha ng kotse. Tinanong niya, Thea, ano ang paborito mong kotse? Ang paborito kong kotse. Nagulat si Thea. Binisita namin ang isang motor show kaninang umaga. At nakita ko ang pinakamagandang pulang Ferrari race car. Babalik ako at bibilhin ito balang araw. Thea motivated and encouraged herself. She was not into luxury cars, she just happened to fall in love with this car. It would be so cool if she had a car like that. Kung gusto mo, kunin natin. Suck. Hinampas ni Thea ng mahina si James sa ulo. Stop horsing around. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang limited edition na Ferrari? Tiningnan ko ang presyo. Nagkakahalaga ito ng higit sa 20 milyon. Maaari kitang ibenta at hindi pa rin ito sapat. Thea, oo. Thea, magtatapat ako sa iyo. Pero ay pangako mo sa akin na hindi ka magagalit sa akin. Sige, sa maliit na boses, sinabi ni James. Ako ay isang mataas na opisyal sa Southern Plains. Inabuso ko ang aking posisyon at nagbulsa ng pera. Kaya na-demote ako sa isang regular na sundalo. Sa huli, ako ay pinatalsik mula sa militar. Sigaw ni Thea. Ikaw, sabi mo hindi ka magagalit. Galit na hinampas ni Thea si James sa ulo. Paano ka makakagawa ng isang bagay na labag sa batas kung kaya mo namang gawin ang napakaraming bagay? Ito ay hindi labag sa batas. Alam mo ba kung ano ang Southern Plains? Ito ang hangganan ng 18 kaharian. Lahat ng mayayaman ay nandoon. Ngunit ito ay kaguluhan. Ang mayayaman ay nagbabayad ng bayad sa mga general ng Southern Plains para sa proteksyon. Kumuha ako ng pera ngunit nalaman ng mga nakatataas. Kaya ako ay pinatalsik. Dahil dito, mayroon akong pera. Kung gusto mo, maaari nating gamitin ito upang makabili ng kotse. Hindi ko kinukuha. Agad namang tinanggihan ni Thea ang ideya. James, binabalaan kita. Wala akong pakialam sa ginawa mo. Pero kung gusto mo akong makasama, hindi ka pwedeng masangkot sa anumang ilegal na gawain. Thea, hindi ilegal. Karaniwan na sa Southern Plains. Malas lang sa akin iyon. Hindi mo lang alam kung gaano karaming pera ang ibinubulsa ng ibang general. Lahat sila ay piniling magretiro pagkatapos noon. Bumili ng luho ng mga kotse at mansyon at namumuhay ng madaling buhay. Sinusubukan niyang pagaanan si Thea na tanggapin ang kanyang tunay na pagkatao. Kung matatanggap niya ang lahat ng ito, hindi magiging mahirap para sa kanya na tanggapin na niya ang Black Dragon. Talaga, hindi gaanong alam ni Thea ang tungkol dito. Gayunpaman, alam niya ang panunuhol nang makita niya ito. Tumango si James. Siyempre, nabalitaan mo na ba ang boss natin? Ang Black Dragon, isa siya sa 5 commander. Kapantay ng Blythe King. Nagbulsa siya ng maraming pera. Nasakop pa niya ang isang kaaway sa estado at kinuha ang kanilang mga minahan ng ginto.
Pagkatapos, magbenta sa ibang entrepreneurs, kumita siya ng 10 bilyon ng ganyan. Sigaw ni Thea, ano? Ang daming pera. Kabanata 108. Ayos lang. Ipinaliwanag ni James. Ito ay isang halimbawa lamang. Ang mayayaman sa Southern Plains ay gumagastos ng daan-daang milyon na parang wala lang. Ang aking amo ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. E ikaw naman, magkano ang dala mo? Hindi gaano, daan-daang milyon lang. Nag-iingat si James na huwag masyadong magbubunyag. Nagulat si Thea, paanong hindi magkano ang pagkakaroon ng daan-daang milyon? Kaagad, sumigaw siya. Paano mo magagawa ito, James? Mukhang tapat ka sa karamihan ng oras. Ngunit nakagawa ka ng isang bagay na napakahirap. Pera lang ba ang iniisip mo? Hindi ba normal ito? Nabanggit ni nanay na ginagamit din ni Howard ang kanyang posisyon para magbulsa ng pera. Napakaraming benepisyo ang kanyang natamasa. Kasama na ang mga mamahaling sasakyan at mansyon. Napapikit si Lolo sa kanyang mga kalokohan. Tingnan mo si tatay. Napapagalitan ni nanay masyadong honest. Inisip ito ni Thea. Akala niya ay maaaring tama siya. Gayunpaman, ang mga iyon ay ganap na magkaibang mga bagay. Anuman ang ginawa ni Howard, lahat iyon sa pamilya. Anuman ang ginawa ni James ay labag sa batas. Jamie, bakit hindi mo ibalik ang pera? Okay lang kung mahirap tayo. Ang kailangan lang nating gawin ay magsumikap at kikita tayo. Kung ang mga nakatataas ang magdesisyon na ituloy ito, ikaw ay patay, ayokong bisitahin ka sa kulungan. Napangiti si James. Thea, hindi ito kasing seryoso gaya ng iniisip mo. Nakapunta na ako sa korte ng militar. Ang parusa ko ay ang pagpapatalsik sa akin. Hindi na ako muling sasali sa militar. Naiingatan ko ang pera gaya ng sinabi ng boss ko ng ilang magagandang bagay tungkol sa ako. Dahil 10 taon na akong nasa serbisyo. Ito ang aking gantimpala. Nagsimulang gumawa ng kwento si James. Pagkatapos ng kanyang mga talumpati, sa wakas ay nagsimulang tanggapin ito ni Thea. Naniwala siya sa kanya. Kung siya ay isang regular na sundalo lamang, paano siya makahiram ng kotse at papasok at lisanin ang rehiyon ng militar ayon sa gusto niya? Ngayon alam na niya, dati siyang mahalagang tao, natiwalag lang sa militar dahil sa panunuhol. May kilala siyang mahahalagang tao. Gayunpaman, kahit na may pera si James at handang gastusin ito sa isang marangyang kotse para sa kanya, nag-atubili siya. Dahil kinilala ng general ang pera at ibinigay ito kay James bilang gantimpala. Nagkaroon si Thea ng iba pang mga plano. Gagamitin niya ito bilang kapital para sa kanyang negosyo. Sinimulan niyang sabihin kay James ang kanyang mga pangarap at pag-asa. Bigla niyang sinabi, "Naku James, hinding-hindi dapat malaman ni nanay ang tungkol sa perang ito. Kung hindi, ipagyayabang niya ito sa kalye. Baka hilingin pa niya sa amin na ibigay ito. Ito ang aming ipon." Katulad ni nanay, lolo, na nagmamalasakit sa katayuan at reputasyon higit sa lahat. So, nasaan ang kotse? Hinampas ni Thea ng mahina si James sa ulo. "We're not getting a car. Since the card is with me, I'll keep it and decide what to buy. Oh, you can go home now. I'll go shopping on my own." Ha! Thea, how could you do this to me? Kakasabi ko lang sa'yo na may pera ako. Tapos ngayon itinataboy mo ako. No, it might take a long time. I'm worried na mapagod ka. Pagod. Noong nasa militar ako, mas malala ang tiniis ko. At saka, makakasama ko ang babaeng mahal ko. Paano ako mapapagod? Nakaramdam ng init at malabo si Thea sa loob. Niyakap niya ng mahigpit ang bewang ni James. Maya-maya, nakarating na sila sa isang butik ng mga babae. Ito ay medyo kilala sa Kensington. Ang mga damit ay mahal. Mula sa libo-libong dolyar hanggang sa daan-daang libo.
Ayaw ni Thea na kumuha ng ganoong kamahal. Pero nagpumilit si James. Alam niyang hindi siya mananalo sa argumento. Pumayag siya. Ang tindahan ay pinalamutian ng marangya. Ang mga magagandang damit ay nakasabit sa mga hanay ng mga rack. Nagningning ang mga mata ni Thea sa napili. Mukha siyang batang babae. Nagsasala sa mga damit. Hoy! Huwag mo silang hawakan. Mababayaran mo ba ang mga pinsala? Isang malungkot na boses ang umalangaw. Lumingon si Thea. Napansin ang isang tindero na nakasuot ng suit. Malungkot siyang nakatingin sa kanya. Agad siyang humingi ng tawad. I'm sorry, Thea. What are you doing? We're the customers. Customers are king. How could you apologize to him? Mukhang hindi masaya si James. Masyadong malambot ang puso ni Thea. Sa kanyang pagkatao, palagi siyang sinasamantala. Hinatak ni Thea ang braso ni James. Kalimutan mo na yun, Jamie. Punta tayo sa ibang lugar. Masyadong mahal dito. Libo-libong dolyar ang halaga ng bawat piraso. Hinawakan niya si James. Gumawa ng hakbang. Kahit na sinabihan siya ni James na may pera siya. Ayaw niyang gumastos ng malaki para lang sa damit. Kawawa naman. How dare you touch the clothes when you have money? Mukha namang masama ang tingin ng tindera. How dare you? Magagalit na sana si James, agad siyang hinawakan ni Thea. Sige, alis na tayo. Pamilyar na sa kanya ang ugali nito. May binugbog pa siya sa isang pulong ng pamilya. Kung hindi siya pipigilan nito, ang bagay na ito ay mawawalan ng proporsyon. Napakainit ng ulo ng mga nasa militar. Hindi nagpatalo si James habang nakahawak si Thea sa kanya. Naglakad silang dalawa papunta sa entrance. Thea, ikaw ba yan? Isang babae sa entrance ang nagtatakang nakatingin kay Thea. Lumingon si Thea. Napansin ang isang babae na 27 o 8 taong gulang. Nakasuot siya ng mahaba at asul na damit at may hawak na Chanel bag. Tumulo ang mga gintong hikaw mula sa kanyang mga tainga. Isang kristal na kwintas ang kumikinang sa kanyang leeg. At isang gintong bangle ang kumislap sa kanyang braso. Decked out sa ginto at pilak. Siya ay tumingin maganda at elegante, siya ay sa braso ng isang tao sa kanyang 30s. Nakasuot siya ng branded na damit mula ulo hanggang paa. Mukhang makapangyarihan at mahalaga. Sino ka? Hindi siya makilala ni Thea. Thea, ikaw pala. Nakangiting lumapit ang babaeng nakasuot ng alahas at asul na damit. Nakalimutan mo na ba? Ako si Zina Ferguson. Oh, ikaw pala Zina. Sa wakas ay naalala ni Thea ang isang Zina Ferguson sa kanyang klase noong unibersidad. Thea, I've heard that you recovered your looks. Now, you're the most beautiful woman in Kensington. At saka, pumili ba ang pamilya mo ng asawa para sa iyo? Tama iyan. Hinayla ni Thea si James papunta sa kanya. Nagpakilala. Ito ang asawa ko, James. Hinawakan ni Zina ang gwapong lalaki sa tabi niya. This is my husband, Zach Smith. The Smiths are only second to the Great Four in Kensington. Tinitigan ni Zach si Thea. Si Thea ay sikat na ngayon sa Kensington. Siya ang dating pinakapangit na babae. Ngunit siya na ang pinakamagandang babae ngayon. Napakalaking pagbabago na alam ng lahat tungkol dito. Kabanata 110. Nang makita si Thea, naging matako ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay James, na nakasuot ng simpleng damit. Mapanukso ang ekspresyon ni Zach. Thea, the Callahans are quite an important family. How did you end up marrying this piece of trash? There are still some eligible bachelors in my family. Bakit hindi mo siya hiwalayan? Ipapakilala kita sa isang tao sa pamilya ko. Tinitigan ni Zach si Thea. Nagbabalak na siya mismo ang magpapakilala sa kanya. Ipapakilala daw niya ito sa isang karapat-dapat na bachelor sa kanyang pamilya. Ngunit gusto niya ito para sa kanyang sarili. Salamat, Mr.
Smith, 2/3. Ngumiti si Thea sabay hila kay James. Hoy Thea, namimili ka ba ng bagong damit para sa birthday party ni Yuna? Hinawakan ni Zina si Thea. Ano? Napatingin si Thea kay Zina. Bakit? Noong nasa paaralan siya, iniiwasan siya sa klase. Hindi siya naging malapit sa kanyang mga kaklase. Ano ang nangyayari ngayon? Bakit ang dami nilang gustong sabihin? Thea, nabalitaan ko na pinalayas ka na sa mga kalahan. Paano mo pa kayang bumili ng ganoon kamahal na damit? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Thea. Maaring simple lang ang pag-iisip niya. Ngunit alam niyang pinagtatawanan siya ni Zina. Hindi niya pinansin si Zina. Ayaw niyang makipagtalo sa isang taong napaka-snob. Oh, importanteng bisita. Please, pasok ka. Maya-maya lang ay lumapit sa kanila ang tindera na nang-iinis kay Thea kanina. Nang makitang nakasuot ng alahas si Zina at may dalang pitaka na naghihiwalay ng libo-libo. Yumuko ang tindero na para bang sinasalubong niya mismo ang Diyos. Ibang-iba ito sa pagtrato niya kay Thea. Iniangat ni Zina ang kanyang ulo at inikot ang kanyang braso sa braso ni Zack. Lumakad ng buong pagmamalaki. Sinulyapan pa niya si Thea. Nakangiti. Thea, it's Yuna. Ms. Lawson's birthday party tomorrow. Look at how shabiness you're dressed. I think you better not go and embarrass yourself. At saka, ang mga kalahan ay ngayon ang tumatawa sa Kensington. Sinong nagmamik ng imbitasyon para dumalo? Ang succession ceremony ng Blythe King. What a joke. Ikaw, nanginginig sa galit si Thea. Sa tabi niya, sabi ni James, "See, I told you shouldn't live. We have the money to pay." Ano? Napukaw ang atensyon niya sa sinabi ni James. She burst out laughing. Ikaw ay isang sundalo lamang. Magkano ang pera mo? Kaya mo bang bilhin ang mga damit dito? Lumipad si Zack sa clothes rack, nalaglag lahat ng damit sa sahig. Kinilabutan ang tindera. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Oh my God! Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga damit na ito? Humanda ka sa pagbabayad."